Chapter 5 ay katulad natin. Noong unang bahagi ng Christian history, may isang grupo ng mga taong itinatanggi na si Jesus ay totoong tao. Sabi nila, napakatibay ng ebidensya ng pagka-Diyos ni Jesus na hindi posibleng siya ay tao rin. Siguro ay Diyos lang siya na may katawan o kaya ay nasa pagitan ng Diyos at tao, pero hindi pwedeng siya ay talagang katulad natin. Ang mga taong itinatanggi ang pagiging tao ni Jesus ay naging kilala bilang docetes. Ang pangalang ito ay galing sa Greek word na doke na ang ibig sabihin ay parang at bagay ito sa kanilang pinaniniwalaan. Si Jesus ay hindi tunay na tao, sabi nila. Siya ay parang tao lang. Agad namang sinabi ng ibang mga Kristiyano na mali ang docetism. Binasa nila ang Biblia at naintindihan nila na si Jesus ay hindi lang parang tao na parabang isa siyang ilusyon o isang multo o parabang ang Diyos ay nagmukhang tao lang pero hindi naman talaga. Hindi ganoon ang nakasulat sa Biblia. Pinaniniwalaan nilang si Jesus ay naging tunay na tao sa lahat ng paraan dahil sa paniniwala nila sa Biblia. Hindi itinanggi ng mga Kristiyanong ito na si Jesus ay Diyos. Sila ay naniniwalang si Jesus ang anak ng Diyos, ang manlilikha ng mundo, the great I am. Pero sila rin ay naniniwala sa kamangha-manghang katotohanan na siyang great I am ay naging isang katulad din natin. Hindi lang isang bisita. Maraming ebidensya sa mga kwento ng buhay ni Jesus na nagpapatunay na siya ay naging taong katulad din natin. Sinabi sa Biblia na siya ay nagutom, nauhaw, napagod at inantok. Nakatulog siya sa isang bangka, diba? Hindi siya kagaya ng mga iniisip ng mga Greeks at Romans na isang god o isang Olympian figure na minsan ay nag-aanyong tao pero hindi naman talagang tao na may mga kahinaan. Hindi ganoon si Jesus. Siya ay naging totoong tao at nabuhay siya na mayroon ding kahinaan katulad natin. Ibig sabihin noon, kapag konti lang ang kinain niya, nagugutom siya. Kapag kulang siya sa tulog, napapagod siya. Kapag idiniin ng mga sundalo sa ulo niya ang koronang tinik at ibinaon ang pako sa kanyang pulso, nasasaktan siya. Nang namatay ang kaibigan niya, nagluksa siya at umiyak kahit na siya'y bubuhayin din niya maya-maya lang. Nanghina rin siya. Sinabi sa Biblia na pagkatapos paluin ng lahtigo si Jesus, tumawag ang mga Romano ng isa sa mga lalaking pinanunood ang pangyayari para siya ang pumasan sa krus hanggang sa lugar ng kanyang pagpapakuan. At ang pinakamahalagang ebidensya sa lahat, si Jesus ay namatay. Hindi lang siya parang namatay o muntik mamatay o medyo namatay o namatay in a sense. Totoo ngang hindi natapos ang kwento sa pagkamatay ni Jesus. Pero hindi maiwasan ang katotohanan ito. Siya ay talagang namatay. Mahalagang maintindihan natin na si Jesus ay naging tao talaga. Dahil ang ibig sabihin noon ay hindi lang siya isang bisita sa mundo natin. Special naman talaga kung ang great I am ay pupunta para dumalaw, hindi ba? Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang nangyari ay mas kamangha-mangha kaysa roon. Ang Diyos na manlilikha, ang great I am ay naging tao. Incarnation ang tawag ng mga Kristiyano sa realidad na yon. Ito ay galing sa Latin na ang ibig sabihin ay pagkakaroon ng laman at tinutukoy nito ang pagkakatawang tao ng Diyos. Pero dapat tayong mag-ingat at baka magkamali sa pagkakaintindi sa salitang ito. Baka isipin nating ang pagiging tao ni Jesus ay parang pagbibihis lang ng Diyos ng anyo ng tao, katulad ng pagsusuot natin ng isang jacket. Pero mas malapit iyon sa paniniwalang docetism o ang pagpapalagay na si Jesus ay parang tao lang. Sigurado akong sasang-ayon ka na ang essence ng pagiging tao ay mas malalim pa kaysa pagkakaroon lang ng balat at laman at sinasabi ng Biblia na si Jesus ay totoong tao sa lahat ng paraan hanggang sa kanyang kaloob-looban. Kaya nga sa lumipas na mga centuries, sinasabi ng mga Kristiyano na si Jesus ay fully God at fully human. Hindi siya part God at part human o magkahalong Diyos at tao o kalahating Diyos at kalahating tao. Siya ay Diyos at siya ay tao. At hindi rin ito isang pansamantalang realidad lang. Si Jesus ay tao hanggang ngayon at magpakailanman. Naalala ko ang usapan namin ng kaibigan ko tungkol sa katotohanan ito ilang taon na ang nakakaraan. Nag-aalmusal kami at napagkwentuhan namin ang tungkol sa mga alien. Pinagtatalunan namin kung posible bang may ibang intelligent life sa universe. Kung may sinasabi ba ang Biblia tungkol dito? Ano ang ibig sabihin noon kung meron man, etc. nang lumitaw ang tanong na ito?
Kung may mga alien at sila ay makasalanang katulad din natin, kaya ba silang iligtas ng Diyos at paano niya gagawin yon? Ang sagot ko agad ay, oo, kaya niya. Magiging Martian lang si Jesus, mamamatay rin para sa kanilang mga kasalanan at tapos na. Pagkatapos, pwede siyang magpasya kung ano ang gagawin sa mga Klingons. Parang may sense ang sagot ko noon, pero nakikita mo ba kung bakit mali ito? Umiling ang kaibigan ko at sinabi, hindi, Greg. Si Jesus ay tao, always and forever. Tunay na tao at hindi mag-iiba. Hindi ko pa naisip noon kung bakit. Nagmahal siya. Pambihirang ang usapan yon, pero amazing para sa akin ang na-realize ko noon. Si Jesus ay tao at palaging mananatiling tao. Sa ngayon, isang tao ang nakaupo sa trono ng universe. Kapag hinatulan niya ang sanlibutan, siya ay tao pa rin. Sa buong panahon, magpakailanman, ang Diyos ay tao at mananatiling tao. Hindi lang siya nagsuot ng anyo ng tao tulad ng jacket para tanggalin lang iyon pag uwi niya sa langit. Naging tao siya, sa puso, kaluluwa, isip at lakas, ganap na tao. Isipin mo sandali kung gaano kalaki ang pagmamahal ng anak ng Diyos sa mga tao para magpasya siyang maging tao rin magpakailanman. Siya ay walang simula. Ang ikalawang persona sa Trinity, may perfect, maayos at magandang relasyon sa Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Pero nagpasya siyang maging tao, kahit alam niyang hindi na siya magiging hindi tao ulit. May isang dahilan lang para gawin iyon ng anak ng Diyos. Labis ang pagmamahal niya sa atin at makikita mo iyon sa bawat detalye ng kanyang buhay. Paulit-ulit na sinabi ng mga sumulat ng Biblia na si Jesus ay naawa sa mga tao sa paligid niya. Sinabi ni Mateo na mahabang panahon ang inilaan niya para magpagaling ng mga tao dahil nahabag siya sa kanila. Sabi ni Marcos na kaya niya tinuruan ang mga tao ay dahil naawa siya sa kanila. Nang tingnan niya ang 4,000 tao na ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos, sinabi ni Jesus sa kanyang disciples, naawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan. Pagbaba niya sa bangka at nang sinalubong siya ng napakaraming taong sabik na marinig ang ituturo niya. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol, kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Minsan ay nakasalubong niya ang libing ng isang binata. Ang nag-iisang anak ng isang biyuda na ngayon ay wala nang maaasahang susuporta sa kanya. Ganito ang nangyari. Nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa biyuda, huwag kang umiyak. Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, binata, bumangon ka. Umupo ang patay at nagsalita at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Nang dumating siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Lazarus at nakita niyang umiiyak ang kapatid ng namatay, nabagbag ang puso ni Jesus at naawa siya. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. At sinamahan siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Sinabi sa Biblia na umiyak si Jesus sa harapan ng libingan ng kaibigan niya. Walang nag-isip na may ibang dahilan pa ang pagpapahayag niya ng emosyon maliban sa pagdadalamhati at pag-ibig. Sa kanilang pagkamangha, nasabi ng mga Hudyo na naroon, tingnan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazarus. Nakikita mo ba kung anong klaseng tao si Jesus? Hindi matigas ang puso niya na karaniwang mapupuna sa mga lalaking nagpapakilalang hari o Diyos. Ibang-iba si Jesus. Meron siyang malalim na pagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Na-enjoy niyang makasama ang mga outcasts sa lipunan o iyong mga taong inaayawan ng karamihan. Kumain siyang kasama sila at pumunta sa mga party nila dahil sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Binuhat niya ang mga maliliit na bata, niyakap sila at pinagpala. Sinaway pa nga ang mga disciples niya nang pigilan silang lumapit sa kanya dahil sobrang busy niya. Niyakap niya ang kanyang mga disciples, nakipagbiruan sa mga tao, malambing na sinabi ang kanilang mga pangalan, nagpalakas ng loob, nagpatawad, nagpatatag, nagbigay ng assurance at nag-restore o nagpanumbalik ng relasyon.
Sa isang salita, nagmahal siya. Nakita mo? Kahit na gumawa siya ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, mga bagay na tanging ang Diyos lang ang makagagawa. Ginawa niya iyon ng may malalim na awa at pagmamahal na nagpakita ng kanyang pagiging tao, pero hindi lang iyon. Ipinakita rin niya sa atin kung ano ang disenyo ng Diyos sa sangkatauhan sa simula't simula pa. Bakit naging tao ang Diyos anak? Dahil kailangan natin. Sa lahat ng ito, mahalagang ma-realize natin na pumarito si Jesus hindi lang para ipakita sa atin ang totoong disenyo ng Diyos sa tao. Hindi. Naging tao si Jesus dahil kailangan nating maging tao siya. Kailangan natin ng isang tao na haharap sa Diyos para sa atin bilang ating kahalili o substitute. Iyan ang pinakadahilan kung bakit pumarito si Jesus, para maging isang warrior king na magliligtas sa mga taong kanyang minamahal. Masasabing bahagi ng ginawa ni Jesus noong siya'y naging tao ay ang pakikitulad sa atin. Pagiging katulad natin para maari siyang kumatawan sa atin. Kaya iginiit ni Jesus na bautismuhan siya ni Juan na tagapagbautismo sa unang araw ng kanyang public ministry. Sa una ay tumanggi si Juan dahil alam niyang ang bautismo ay para sa pagsisisi. Ibig sabihin ito ay para sa mga taong alam na sila ay makasalanan at nagpasyang talikuran ang kanilang mga kasalanan. At alam niyang hindi ito kailangan ni Jesus dahil siya ang banal na anak ng Diyos na walang kasalanan. Hindi pinagalitan ni Jesus si Juan dahil sa kanyang pagtanggi. Alam niya rin kasing hindi niya kailangang magsisi sa anumang kasalanan. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit niya gustong magpabautismo, kaya sinabi niya kay Juan, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Parang ganito ang sinabi ni Jesus, "Tama ka, Juan. Hindi ko kailangan ang bautismo na tanda ng pagsisisi, pero meron akong ibang layunin para rito, at sa ngayon ay mabuti at tamang gawin natin ito." Nakita mo, si Jesus ay binautismuhan hindi dahil kailangan niyang pagsisihan ang anumang kasalanan, pero upang ipakita na siya ay lubusang nakikiisa sa ating mga taong makasalanan. Inilapit niya ang kanyang sarili sa atin. Inilagay ang kanyang sarili sa ating mga kalagayan. Nakipagkapit-bisig, for better or worse, sa makasalanan at wasak na sangkatauhan. At naalala mo kung ano ang sumunod na nangyari, di ba? May isang tinig mula sa langit na kinikilala si Jesus bilang Eternal Son of God. At itinatalaga bilang Royal Son of God ang Hari ng Israel. Marami pang makikita mula sa mga salitang iyon na galing sa langit, pero sapat na muna ngayon na makita natin na ito ang dahilan kung bakit tamang nagpabautismo si Jesus kasama ang mga makasalanan. Sinimulan na niya ang panunungkulan bilang kanilang substitute, king at champion. Siyang kinatawan nila para makipaglaban para sa kanila. Simula na ng labanan, isinulat ni Marcos na dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Akmang-akma ang sumunod na pangyayaring ito. Pagkatapos niyang akuin ang pagiging hari at pagiging kaisa ng mga kasalanan, sinimulan ni King Jesus ang pakikipaglaban para sa kanila, para bawiin ang natalong labanan at ipanalo ito para sa kanila. Kaya lumabas siya sa ilang para hanapin ang mortal na kaaway ng kanyang bayan at sinimulan ang labanang magpapatuloy hanggang sa katapusan ng kasaysayan. Sa pagitan ni Satanas at ni Jesus, the Great Accuser versus the Great King, itinuturo rin ng ilang mga detalye ng kwento na ang labanang naipatalo ng bayang Israel ang siya ring ipaglalaban ni King Jesus. Isipin mo na nangyari ang pagtukso kay Jesus sa ilang. Sa disyerto rin nagpaikot-ikot ang Israel ng ilang taon at pumalpak ng sobra. Ang pag-aayuno sa loob ng 40 days ay sumisimbolo naman sa 40 years na paglalakbay ng Israel sa disyerto. Isang araw para sa bawat taon, hindi maikakaila ang nangyayari rito. Pagkatapos isuot ang korona, sinisimulan na ngayon ni Jesus ang pakikipaglaban para sa mga taong kabilang sa kanya. Si Mateo ang may pinakamaraming sinabi sa atin tungkol sa pagtukso ni Satanas kay Jesus. Isa iyon sa mga pinakamadramang pangyayari sa buhay ni Jesus. Patindi ng patindi ang sitwasyon habang isa-isang inilalatag ni Satanas kay Jesus
ang tatlong tukso. Ang unang tukso ay nangyari sa disyerto, ang pangalawa ay sa ituktok ng templo, at ang panghuli ay sa tuktok ng isang napakataas na bundok. Ang bawat lugar ng salpukang ito ay tila sumasabay sa pagtindi ng mga tukso. Ang unang tukso ni Satanas ay parang hindi naman talaga isang mahirap na pagsubok para sa kanya. Sabi ni Satanas, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Alalahanin mong mahigit 1 buwan nang hindi kumakain si Jesus. Baka konti lang para mabuhay. Kaya siguradong gutom na gutom siya. Hindi lang iyon. Ang mga himalang susunod na gagawin ni Jesus ay mas kamangha-mangha, kaya napakadali lang para sa kanyang gawing tinapay ang mga bato. Kung ganoon, bakit mali para sa kanya na gawin iyon? Ang sagot ay makikita sa naging tugon niya kay Satanas. Nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang point ay hindi kung gagawin ni Jesus ang anumang sabihin ni Satanas sa kanya. Ito ay kung si Jesus ay tutulad sa Israel na magdedemand ng agarang comfort para sa kanyang sarili, o kung siya ay magpapasakop sa paraang nais ng Diyos Ama. May pagpapakumbaba at pagtitiis sa harap ng paghihirap. Kung ang mga tao ay paulit-ulit na nagkasala sa pagdedemand ng instant gratification, si King Jesus naman ay umasa sa Diyos para magpalakas at mangalaga sa Kanya. Pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang unang tukso, dinala naman siya ni Satanas sa pinakamataas na bahagi ng templo sa Jerusalem. Malamang ay nakakalula ang taas noon. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, tumalon ka sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Parang tama na naman ang sinabi ni Satanas at nagsabi pa nga siya ng Bible verse kay Jesus. Pero katulad noong una, ang tuksong iniharap dito kay Jesus ay ang ipilit niya ang kanyang sariling paraan sa halip na ang sa Diyos. Katulad ng madalas na ginawa ng Israel na pagpilit sa Diyos, na patunayan ang kanyang pag-aalaga sa paraang gusto nila. Nakita mo? Tinutukso ni Satanas si Jesus na ipalagay na mas mataas ang kanyang sarili kaysa sa Ama sa pamamagitan ng pagpilit sa Ama, kaysa magtiwala sa kanyang salita. Tumanggi si Jesus na gawin iyon at sinagot niya si Satanas. Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi mo siya dapat pagdudahan sa pamamagitan ng paghingi ng ebidensya ng kanyang pag-aalaga. Magtiwala ka sa kanya, paniwalaan mo ang kanyang salita, at pangangalagaan ka niya sa kanyang sariling paraan at sa kanyang sariling panahon. Ang pangatlong tukso ang pinakagarapal. Pagkatapos dalhin si Jesus sa tuktok ng isang napakataas na bundok, pinakita ni Satanas sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kanilang karangyaan, at inalok niya si Jesus ng ganito, "Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo," sabi niya, "kung luluhod ka at sasamba sa akin." Napakatuso at mapangahas ng alok na ito. Ang nilikha ang nagsasabi sa manlilikha na lumuhod sa kanya at sambahin siya, kapalit ng pagbibigay ng lahat ng ipinangako na ng Ama sa kanya. Pero hiwalay sa kailangan niyang pagdaanan na paghihirap na itinakda ng Ama para sa kanya. Paulit-ulit ding hinarap ng Israel ang ganitong pagsubok. Ang tuksong makipag-alyansa sa mga makapangyarihang bansa, gumawa ng sariling paraan at sumuway sa Diyos, para lang maging ligtas sila at maging tanyag sa anumang paraan kahit hiwalay sa Diyos. Paulit-ulit na bumagsak ang Israel sa pagsubok na iyon, pero si Jesus ay hindi. Tinapos niya ang laban, sinabihan ng manunukso, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Nakita mo ba ang ginawa ni Jesus dito habang kinukumpronta niya si Satanas sa disyerto? Ipinaglalaban niya ang katuwiran at pagsunod sa Diyos na matagal nang naipatalo ng kanyang bayang Israel. Ang tatlong tuksong ibinato sa kanya ni Satanas: pagdududa sa Diyos, pagpilit sa Diyos, hindi pagsamba sa Diyos. Ang mga pagsubok na naibagsak ng Israel, ang mga ito ay pambato ni Satanas, kaya inihain naman niya ang mga ito sa hari ng Israel. Pero natalo si Satanas sa pagkakataong ito. Tinatapatan siya ni King Jesus sa bawat hakbang niya.
Muling nilabanan ng champion ng Israel ang labanang ito para sa kanyang bayan at siya ay nanalo. Inirecord ni Lucas, matapos siyang tuksuhin ng dyablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Hindi pa tapos ang labanan, pero ang giyera para sa kaluluwa ng mga tao na matagal na panahon nang nangyayari ay nakahanap na ng katapat.